Hello po mga kabayan, mga kabisnes ka papi, kalingap, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Kumusta na po ang inyong mga puso ngayon? Magre-reaction po ako dito sa Kabisnes Official. Ito po yung nangyaring pag-atras ni Jinky sa nalalapit nilang kasal, supposed to be ni Bong. Pero bago ang lahat, thank you po to my new subscribers. Welcome, salamat po sa pagsuporta. At mga silent viewers, nagla-like, nagko-comment. Nandiyan sa comment section palagi. Ang dami po. Salamat sa inyo. Thank you sa suporta at sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Salamat po. Malaking tulong po yun sa akin. So ito ngayon, grabe, para tayong binagsakan ng malamig na tubig. Nagyayelo. Ako nung napanood ko ng mga kabisnes yung paggising ko. Upload nila Pinuno Kabisnes about doon sa hindi na matutuloy yung kasal nila Bong. Ano pa lang yun sa thumbnail. Pag open ko, sabi ko baka prank lang to. Ang ginawa ko, fast forward. Tingnan ko muna yung dulo. Tapos binalikan ko na lang siyang panoorin. Totoo siya. Ito napanood ko yung yung usapan nila ng mga M's doon sa table. Doon si Nika, si Junjun, ayun. Tapos si Jinky, then si Ate Vera. Parang open forum ba? Para maging aware si Jinky kung ano yung mga attitude ng mga kasamahan niya. At the same time pala nung unang si Ate Vera ang nag-guide kay Jinky patungkol dun sa magiging gagawin niya sa ka-business family, sa ka-business house. Alam niyo, hindi ko parang iniisip ko, hindi kaya parang na-starstruck si Jinky doon sa environment na nibago. Tapos, sinamahan pa yung reason niya kung bakit hindi na matutuloy. Ayaw na niya, urong na siya. Dahil doon sa ate niya. Tapos, yung dahilan din niya, yung alaga niya, babalik daw siya doon. Respeto natin yung ganong desisyon ni Jinky. Kasi para sa akin, napakaaga pa kasi talaga kung tutusin. Isipin natin, napakaaga pa. Isang linggong pag-ibig, yung 5 taon ng mag-boyfriend, girlfriend, pag nagpakasal na, hindi pa rin kilala yung isa't isa. Yun pa kayang ganun lang, napakabilis eh. Kaya para sa akin masakit kasi si Bong umasa. At saka hindi naman nagkulang sila Pinuno Kabisnes, sila Mrs. Kabisnes sa paalala ba. Kung tinatanong siya lagi kung sigurado na, yung mga ganung usapan. Anto naman siya, oo naman siya. Pero siguro para sa akin, yun nga kung ano yung sinabi ng kanyang ate. Hindi lang yung binigkas doon ni Jinky na huwag pakasalan, huwag magpapakasal. Meron pang mas malalim na dahilan yun. Kasi tinitingnan ko yung itsura niya, umiiyak siya. Siguro nandun siya sa punto na hindi siya pwedeng mamili. Na lang, pagpili natin si Jinky na sana hindi na maulit yung magpaasa siya ng tao at magdesisyon talaga siya para sa sarili niya. Oo, tama yun yung makikinig siya sa mga advice. Okay yun. Pero hanggat maaari, huwag siya kaagad mag-oo. Tapos, sa huli, aatras na siya. Ang hirap yun sa parte nila Mrs. Kabisnes, isibong tawa-tawa lang siya. Pero bilib ka kay Bong, mapapabilib tayo kay Bong dahil pinatatag na siya ng pagsubok sa kanyang buhay. Pero yun lang ang kailangan talagang tutukan nila Pinuno Kabisnes na baka mamaya tawa-tawa si Bong pero dibdibin niya yung nangyari kasi syempre nag-expect na siya na yes, magkakasal na siya, mag-aasawa na siya, tapos hindi pala matutuloy. Pero sana ma-divert yung isip ni Kuya Bong. Positibo siya, tapos hindi siya lumayas. Pero matatakot na siguro yun kasi tinapat naman na siya ni Pinuno Kabisnes kung ano mayayari sa kanya pag lalayas pa. Kasi last na yun. Talaga. Yun si Jinky talaga yung ko dito. Hati yung sa comment section sa galit. Ang dami. Hindi ko sila masisisi. Hindi ko talaga masisisi sa comment section kasi umasa din eh. Siyempre, nagmamahal kay Bong, nasaktan. Natural, Jinky, saluhin mo lahat ng
masasakit na salita na mababasa mo sa comment section. Masasabi kong deserve mo yun. Kasi naman hindi ka lang kasi naging open talaga kila Mrs. Ka-Business, kila Pinuno Ka-Business. Pag tinatanong ka, oo, approve ka, okay. Hindi mo iwanan si Bong hanggang kamatayan. Parang naulit muli Diba? Pero sige lang, malay natin, nagmumuni-muni si Jinky. Sa bandang huli, ma-realize din niya, pero hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Nakakalungkot lang sa totoo. Nakakalungkot. Kasi, nag-prepare na sila Pinuno. Mabuti nga kamo. Baka mamaya na-expect ni Jinky na ang tawag dito, expectations versus reality. Alam niyo yun, di ba? Baka yung sa kasal, gusto niyang mag-walking in the aisles talaga. Nakatrahe di boda. Yung mga ganon. Hindi natin alam. Ano lang to ha? Kasi ang mangyayari sa kanila, civil wedding. Siyempre biglaan bilisan, di ba? Kaya okay na rin yun. Maganda yung nangyari na hanggat maaga. Hindi pa nakakasal. Ayun lang, si Jinky. Hindi ko lang kung fully naimasmasan na siya. Pero mga ka-business, naawa ako dun sa baboy na damay. Nagkataya pa si Mrs. Ka-Business ng baboy, pati mga kaguwangs, naghanap pa yun, di ba? Ginabi na sila sa paghanap ng baboy para kay Jinky, pang welcome. Pero ang nangyari, yun. Nadamay tuloy yung baboy na nananahimik. Jinky. So, nakikita ko, parang baka mamaya ginagawa lang din niyang dahilan yung alaga niya. Kasi, si Junjun, sinabi niya, nabasa niya yung text ng employer ni Jinky na kinukongratulate siya. So, ibig sabihin, na kay Jinky ang problema. Kumbaga, okay na sa amo na mag-aasawa si Jinky. Alam mo, na, exit na siya doon. Kaya lang, meron talaga siya. Hindi pa sinasabi. Malihim. Kasi, ang tindi ni Bong, kumbaga, ang tinik, kita niya sa mata na parang may hesitation si Jinky. Malalim mag-isip na may pinoproblema. Matalas din si Bong, ang talas niya. Bilib tayo kahit pag ganun lang siya. Pero sige lang Bong, matatag ka lang. Huwag kang tawag dito, huwag kang patatalo. Huwag kang babalik sa kalsada kasi may magbubunyi pag bumalik ka ng kalsada. Alam mo naman pinagpupustahan ka. 6 months yun. Hayaan na natin yung siya nga pala. Doon sa aking naging post doon about sa pustahan kay Bong. Meron kasi nag-comment na ano ba yung sabi niya, alisin ko na yung reaction ko. Ba't ko aalisin, kabayan? Hindi ko pwedeng alisin yun kasi ang content ko doon, hindi naman yung paglayas o yung pag-back out ni Jinky. Si Bong naman. Yung pinagpupustahan siya. Kaya hindi ko tatanggalin yun. Ba't ko naman gagalawin yun? Iba namang usapan, di ba? So, mananatili siya ron. Yun lang yung sa akin, mga ka-business. Pagsubok na naman to, panibagong pagsubok kay Bong. Pero sabi nga niya, meron pa siyang meron siyang tinitingnan doon sa church nila. Pero Bong hayaan mo na, huwag mo na magbadali Pahinog muna. Hilaw pa kasi si Jinky Pero yun, ang bilis ng panahon tapos biglang kasalan. Kaya lang, hindi siya marunong magno kung ayaw niya. Diba? Kung sabihin niya, kilalanin muna namin yung isa't isa. Ganito na muna kami, magtatrabaho muna ako dito, yung ganun. Pero baka yung trabaho niya, hindi rin niya feel ba? Sabi nga ni Bong, nung naglalaba daw kasama si Ate Vera, parang hindi naman masama loob siguro. Yung parang hindi siya komportable siguro. Kasi yung binabantayan niya doon, bata naman baka hindi siya sanay sa ganung trabaho na sa bahay ba? Kasi nag-aalaga lang naman siya ng bata. So yun lang sa akin. Maraming salamat sa inyo. Please support po Ka-Business Official, Babadins TV, Ka-Business Family, mga kaguhangs po ng Ka-Business Official, makasaman po mga reactors sa Ka-Business at saka sa Karepa. At syempre support po natin Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, then Jack Tabia Matubang at saka si Ate Edna Vlogs at ang buong Kalingap community. Suportahan po tayo. So, lahat po ng nakasuporta sa akin, thank you rin talaga sa inyo. Salamat. Maraming salamat. God bless po. More blessings sa inyo. Salamat sa pagmamahal at sa suporta. Hanggang dito na muna. See you again tomorrow. To God be the glory.